Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang dumating ang partido sa hukay, ang mukha ng demonyo sa gabi ay puno ng ayaw, pang-aalipusta, ngunit puno rin ng gulat. Ang pagmamataas ngayon ay magiging iyong sariling kasalanan at huling paghihiganti. Automatikong lumalayo ang karamihan, ang Aaron sa oras na ito ay dahan-daang lumapit, ang mga mata na may bakas ng panunuya, ilang hakbang mula sa hukay ay tumalon pababa, at pagkatapos, tumingkayad sa gilid ng dyablo sa gabi. Ang dyablo sa gabi ay pilit na nagpupumiglas, nakatingin sa Aaron sa kanyang mga mata. Puno siya ng galit, pero hindi siya makagalaw. Sobrang ayaw. Nakangiting sabi ni Aaron, napaka-espesyal mo. Ang mga ngipin ng dyablo sa gabi ay nag-igting, ang buong tao ay galit na galit, ngunit sa oras na ito, siya ay hindi lamang mabangis, kundi pati na rin ano. Ang malubhang pinsala ay nagpahirap sa kanya kahit naigalaw ang kanyang katawan. Nangangarap ka pa bang mangibabaw sa iyong larangan? Gayunpaman, nasira ang panaginip, dapat magising ang mga tao, halos makalimutan mo na hindi ka tao Aaron na nakangiting sinabi, ang kanyang mga mata ay tumingin sa gabing demonyo na parang isang laruan. Ang gabing demonyo gumagalaw ang katawan, at ang kanyang mga mata ay ayaw kumain ng Aaron. Ngunit sa parehong oras, hindi niya naiintindihan kung bakit ang kanyang panaginip, na ipinagmamalaki niya bilang isang dyablo sa gabi sa katunayan, ang Aaron ay hindi malinaw tungkol dito. Lahat tayo, kasama ang Aaron, ay nasa magulong panaginip na ito at ganap na kinokontrol ng dyablo sa gabi. Sila ay mga nilalang na naaayon sa mga patakaran sa harap ng mga dyablo sa gabi, ang mga dyablo sa gabi ay nagsasabi na sila ay hindi magagapi, at ang mga dyablo sa gabi ay nagsasabing sila ay mga nunal na langgam, at sila ay walang silbi. Tautay, lahat ng tao, ngunit, mayroong isang hindi naisip na, si Ziking. Hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang tinatawag na banal na immortal na katawan ni Ziking, lalo pa kung bakit niya masisira ang larangan ng mga demonyo sa gabi. Marahil ang tanging paliwanag na kailangan ni Han Sanchen ay ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay maaaring magkasamang mabuhay at masakop ang isa't isa. Ang tinaguriang banal na immortal na katawan ni Ziking ay dapat magkaroon ng kanyang natatanging lugar upang limitahan ang larangan ng mga nangangarap. Hindi ikaw ang tumalo sa akin. Ano ang qualification mo para mabaliw ka sa harapan ko? Aaron, nilinaw mo sa akin na ikaw lang ang talunan ng mga lalaki ko. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, gagawin mo, matagal nang namatay, hindi ako talo sa iyo haha, haha. Alam na ang pagkatalo ay napagpasyahan na. Ngunit sa harap ng Aaron, ang Night Devil ay matigas pa rin ang ulo at tumangging aminin ang pagkatalo. Pagkatapos ng ilang pangungutya, humagalpak siya ng tawa. Kahit na natalo, ngunit nanalo ng Aaron sa antas ng karakter na ito, ituring din bilang masturbation. Nakangiti si Han Sanchen at hindi nagsasalita. Ngunit hindi napigilan ng demonyong gabi. Umirap siya at umungol, hindi ba? Anong sabi mo? Agalit na umungol ang demonyong gabi, may kinalaman ba ito sa iyo? Siya ay kakaiba, ngunit siya iyon. Sa palagay mo ba kung tutulungan mo siya sa likod, maaari siyang biglang sumabog sa sobrang lakas? Aaron, walang kinalaman iyan sa iyo. Panipi, siya ay isang espesyal na katawan, isang espesyal na gas. Sa tingin mo ba sinusubukan mong tulungan siya? Ang iyong kapangyarihan ay hindi tama sa lahat. Ang isa ay ang kapangyarihan sa espesyal na banal na immortal na katawan, at ang isa ay ang kapangyarihan ng mga ordinaryong tao.
Ang dalawang puwersang ito ay hindi maaaring pagsamahin sa isa't isa. Natural, hindi maaaring nasa likod nila ang Aaron. Sabi mo, hindi talaga makakatulong sa kanya ang kapangyarihan ng mga ordinaryong tao, pero natatakot akong makalimutan mo kung sino ako. Aaron ang pangalan ko. Magiliw na ngumiti si Aaron. Aaron, anong maganda sa Aaron? Aaron lang ang taunang general ko. Ha 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 ha. Tawa ng tawa ang Night Devil, ngunit sa sandaling ito, marahang nakapatong ang kamay ni Aaron sa kanyang balikat. Tila casual nitong tinapik ang balikat nito na para bang inaalo siya. Sa katunayan, ang gabing demonyo ay tumatawa at umiiyak sa oras na ito. Marahan na tumulo ang itim na luha sa gilid ng kanyang mga mata, ang dating kayabangan at kabaliwan ay nauwi sa kawalan, at ang mabangis ng ngiti ay nauwi sa pagpapasakop. Aaron, tumigil sa pagtawa, tumanggo ang demonyo sa gabi, at nabawi ang kanyang kalooban mula sa kanyang kabaliwan. Sa pagtingin kay Aaron, ang kanyang mga mata ay naging walang malasakit, at siya ay bumantong hininga. Tama, ang iyong pangalan ay Aaron. Paano magiging katamtaman ang isang lalaking kayang sumupil sa Magic Dragon? Ngumiti siya ng mapait, sa kabahagyang itinaas ang kamay at marahang tinakpan ng kung ano ang palad ni Aaron. Ano ito? Sumimangot si Aaron. Bilang isang demonyo, dapat ay tinulungan kita, ngunit, hindi ko mapigilan ang aking sarili kapag nasa ilog at lawa ako. Tandaan mo, hindi ko naririnig ang mga sutra ng puso ng mga monghe na iyon. At saka, ang bagay na ito ay maaaring kapakipakinabang para sa iyo sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ngumiti ang demonyo sa gabi at tumingin kay Aaron, ang gas ng kabuluhan. Sa huling ngiti at paghanga sa kanyang mga mata, ang katawan ng Night Devil ay biglang naging hindi mabilang na itim na pulbos, na nagkalat sa buong hangin at tuluyang nawala. Ang mga dulo ng mundo at ang mga sulok ng dagat ay biglang naglaho at naging kadiliman. Wow! Nang muling imulat ni Aaron ang kanyang mga mata, nakita sina Fu Mang at Mo Yang at iba pa. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay tumingin sa Aaron ng may pagkabalisa isa-isa, at si Mo Yang ay handa nang tumagagamit ang isang malaking palakol anumang oras. Para sa kanila, pagkatapos ng Aaron ay nakatulog na, ito ay masyadong kakilakilabot. Ang buong katawan ay puno ng itim na hangin, at may apnea pa sa gitna. Pagkatapos ng paggaling, ibinuka ng taong ito ang kanyang mapupulang mga mata, tulad ng Diablo, kaya kahit na ayaw ni Mo Yang, nakikinig pa rin siya sa mga salita ni Aaron at handang panasan ang card ni Aaron anumang oras. Naisip na niya na hindi niya kayang pakinggan ang mga salita ng kanyang kapatid, ngunit ang kanyang kapatid ay hindi kayang patayin ng mag-isa. Kaya pinatay niya si Aaron, at pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang pagkamatay. Siya at si Aaron ay naging kanilang mga kapatid. Ngunit sa oras na ito, binuksan ni Han 3,000 ang kanyang mga mata. Gusto niyang bumaba gamit ang isang palakol, ngunit sa kabutihang palad, nagulat siya nang makitang bumalik sa normal ang mga mata ni Aaron. Damit Aaron hinawakan ang kanyang mukha, ngunit ito ay napakasakit. Pati ulo niya parang martilyo. What the hell did you just do to me? Hinawakan ni Aaron ang kanyang ulo at hindi napigil ang umupo at tumingin sa paligid sa lahat. Kasabay nito ay bahagyang ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kanang kamay. May markang itim na bakal sa palad. Parang nanaginip lang talaga ako. Napaka-ilusyon ng lahat, pero sinasabi sa akin ng bakal na selyo sa kamay ko na hindi lang ito panaginip. Hoy, hoy. Pakiramdam ni Fu Mang ay napahiya ang kanyang ulo, pinisil ng matagal, pinisil ang ilang salita. Well, ngayon ka lang. Out of control, ang gusto ko ay martilyo para matino ka. Damn you, ang tanga mo. Ano ang tungkol sa mukha na ito? Hindi na kailangang sabihin, ito ba ang iyong tagahanga? Aaron rolled kanyang mga mata sa depresyon. Bago gamitin ang martilyo, natatakot kaming magdulot ng malaking pinsala sa iyo, kaya, so sampelan mo muna ako. Hindi nakaimik ang Aaron. 3,000 ay 3,000. Ang matalino ay napakatalino. Puno ng ngiti ang mukha ni Fu Mang. Halika dito. Inunat ni Aaron ang kanyang kamay at sinenyasan si Fu Mang para i-extend ang kanyang mukha. Shit, gising na ako. Makikita ko na siya. Isang walang hiyang ngiti si Fu Mang, at saka mabilis na umatras. Shit, anak ka naman. Naramdaman ni Aaron na nanlumo ang kanyang ulo at mukha. Patay kamay talaga sa away ang apo na ito. 3,000,
Gumising ka, at gumising din ang Fuli na iyan. Pinatumba mo ba ang demonyong gabing iyon? Masayang sabi ni Mo Yang sa oras na ito. Tumanggo si Han Sanchen, oo, tingnan natin kung kamusta ang ibang tao. May gagawin ako. Pagkababa ng boses, tumayo si Aaron at umalis. Gustong lumabas ni Mo Yang kasama niya, ngunit kakadating niya lang sa pinto, ngunit hindi niya makita. Ang bilis naman ng lalaking ito. Umiling-iling, ayon sa mga tagubilin ni Aaron, tumayo si Mo Yang at dinala ang isang grupo ng mga tao sa ibang mga silid upang bisitahin ang mga kapatid na iyon na nakatulog. Sa oras na ito, nakatayo si Aaron sa tuktok ng inn. Sa bahagyang pag-ihip ng malamig na hangin at ang maliwanag na buwan na nakasabit, ang figure ng Aaron ay kasing proud at gwapo ng isang pine. Gabi, napakatahimik, ngunit napakatahimik din. Sa gabi sa syudad, puro palaka at ibon ang maririnig mo, at may hilik pa sa isang bahay sa di kalayuan. Ngunit ang nangyari ay sa itaas ng langit, may kulot ng boses ni Buddha. Ito ay ang grupo ng mga demonyong monghe na mahigit 10 milya ang layo, patuloy pa rin sa pag-awit ng mga banal na kasulatan. Dapat ba kitang pagkatiwalaan? Dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, tumingin si Aaron sa kanyang palad. Ito ay isang pangkaraniwang iron seal. Bakal daw. Ang material ay parang bato, at ang hawakan ay parang isang uri ng plastik. May putik ng hangin sa gitna, na medyo katulad ng isang malaking tansong barya. Ang panlabas na singsing ay medyo ordinaryo, na may maraming maliliit na particle na nakausli, na parang pakiramdam ng pugiling ng sinulid. Ang kakaiba lang ay mayroong malabong hugis ng buwan. Gabi Diablo, gabi demonyo. Totoo ba o mali ang iyong mga salita? Panipi. Naaalala ang sitwasyon bago namatay ang demonyo sa gabi, si Aaron ay sumimangot ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay taos-puso. Sa partikular, kapag ipinalakpak ni Aaron ang kanyang kamay sa kanyang balikat, naglabas siya ng ilang magulong chi sa kanyang katawan, na nagpapaunawa sa kanya kung ang biglaang pagsiklab ng Zeking ay may kinalaman sa Aaron. Ang Aaron ay pinigilan, ngunit hindi ginawa ni Zeking. Ang kapangyarihan ni Zeking ay maaaring sugpuin ang Night Devil, ngunit ang mga espesyal na ordinaryong tao ay hindi maaaring magbigay ng enerhiya sa kanya. Hindi maganda ang Aaron noon. Pero ngayon pwede na ang Aaron. Ang chi ng kabuluhan, ang ninuno ng lahat ng uri ng chi, lahat ng uri ng aura sa mundo ay nag-evolve mula rito. Natural, maaari rin itong baguhin ang lahat ng uri ng chi, kabilang ang espesyal na puting chi sa katawan ni Zeking. Gaano man ito ki-special, miyembro din ito ng lahat ng uri ng chi. Ang magulong chi ay maaaring natural na. Gayahin at hinihigop ni Zeking. Dahil dito, magbabago ang Night Devil mula sa mabangis tungo sa pagtanggap ni Enron sa realidad. Laban sa Aaron, laban sa chi ng kaguluhan, ano pa ang hindi matanggap ng mga demonyo sa gabing kabiguan. Para sa Diablo sa gabi, ang pagkatalo ng dalawang iba pang mga katawan ay sapat na upang ipakita ang kanyang sariling lakas. Nabigo man siya, mawawalan siya ng kaluwalhatian. Kaya lang, mapagkakatiwalaan ba ang mga salita niya? Ang Aaron ay hindi naniniwala sa mga salita ng isang demonyo, lalo na ang mga demonyo na pinipilit ng mga panaginip. Hindi mataas ang kredibilidad ng mga salita. Bagamat nabigo siya, kailangan pa rin niyang magbaon ng hukay para tumalon si Aaron. Ngunit sa ibang pananaw, ang tinatawag na kamatayan, ang mga salita nito ay mabuti rin, ang mga salita ng demonyo sa gabi ay maaaring maging isang magandang paalala. Higit sa lahat, ang kanyang mga salita ay nagpakilos ng Aaron. Ang mga tao sa Jiangho ay hindi mapigilan ang kanilang sarili. Ang bawat tao ay nabubuhay para sa kanyang sarili, ngunit sa huli, nabubuhay siya para sa kanyang sarili. Ang mga magulang ay nabubuhay para sa kanilang mga anak, at ang mga anak ay nabubuhay para sa kanilang mga magulang. Ang bawat isa ay nagmamalasakit sa isa't isa at nakakaimpluwensya sa isa't isa. Totoo rin ito sa mundo ng mga ilog at lawa. Tama at mali, at paikot-ikot na interes, hindi madaling mag-isa. Ano ang ginagawa ng mga demonyong monghe na ito? Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, si Aaron ay gumawa ng isang volley sa hangin gamit ang isang kamay, at isang gininto ang liwanag ang nakapalibot sa buong inn. Pagkatapos ang hangganan na nabuo ng gintong liwanag ay nakatago sa gabi, na nagbabantay dito ng tahimik. Sa isang iglap, lumitaw ang Aaron sa inn. Ang pinto ng kwarto ni Chiguay ay kumatok sa oras na ito.
Nang buksan ni Liusha ang pinto, nagulat siya nang may dumating. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.